Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating storya ngayon, talakayin natin ang buhay ng mga nurse na maagang nasawi bago pa man din nila maabot ang kanilang mga pangarap. At sa pangalawang kwento, talakayin natin ang tatlong mga nurse na maagang nasawi at naputol ang kanilang mga pangarap na mag-abroad. At ang krimen dahil sa hindi makabuluhang dahilan. Sa una nating kwento, talakayin natin ang nurse na kamakailan lamang ay nagtrending sapagkat siya ay nakitang wala ng buhay sa isang damuhan. Nakunan pa nga ng mga CCTV ang nurse na ito bago siya masawi. Ang babaeng nurse na biktima ay kinalalang si Ferlyn Rada, 24 years old. Si Ferlyn ay tubong Zamboanga del Sur. Simple, tahimik at matalino. Ganyan ilarawan si Ferlyn ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Habang lumalaki si Ferlyn, tumatak sa kanyang isipan na balang araw siya ay magiging professional na makakatulong sa kanyang kapwa. Kaya naman, pinangarap ni Ferlyn na maging isang nurse. Sa tulong ng buong pamilya ni Ferlyn at dahil din sa tiyaga ng dalaga, siya ay nakapagtapos ng kursong nursing sa Our Lady of Fatima University sa Lagro, Quezon City. Matapos mag-aral, nagtrabaho si Ferlyn sa isang ospital sa Taguig bilang radiologic technologist. Mag-isang tumira si Ferlyn sa isang kwarto sa Taguig na malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ito ay kahit na may mga kamag-anak naman siya sa Caloocan. Hindi naman nakaligtaan ni Ferlyn na bigyan ng oras ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-video call sa mga ito. Nagsisimula pa nga lang si Ferlyn nang tuparin niya ang kanyang mga pangarap. Ngunit walang mag-aakala na sa isang iglap, ang pagsisikap ni Ferlyn para sa kanyang pinakamamahal na pamilya ay magtatapos agad dahil sa hindi makatarungang mga pangyayari. Habang abala lahat noon ng nakaraang July 2025 dahil sa bagyong Krising, isang wala ng buhay na babae ang natagpuan ng mga residente ng Barangay Bani Bayangbang, Pangasinan. July 21, 2025 naman nang natagpuan nga ang biktima na nasa isang damuhan sa tabi ng kalsada. At ang balita nga ay mabilis na kumalat sa buong lugar maging sa social media. Wala naman sa mga residente at kalapit na lugar ang nakakakilala sa babaeng biktima kaya nga naging palaisipan sa kanila kung sino ito. Ang babaeng damit ay nakasuot ng uniforme ng medical personnel. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa crime scene at agad nilang sinecure ang area kung nasaan nga nakita ang biktima sa damuhan dahil na mga oras na ito ay marami ng taong nakikiusyoso sa mga pangyayari. Natagpuan ng Soko ang isang basyo ng bala na nagsasabing posibleng ang tama ng bala ang ikinamatay ng biktima. Sinuri nga nila ang babae pero walang natagpuan ang mga pulis sa pagkakilanlan ng biktima. Sunod ay kinausap ng mga pulis ang mga residente malapit sa lugar. Ayon sa kanila, medyo malayo ang bahay sa crime scene kung saan nga nangyari ang krimen. Pero narinig nila ang putok ng baril gabi bago natagpuan ang biktima. Samantala, nakita naman ng boyfriend ni Ferlyn ang larawan ng natagpuang labi ng isang babae sa social media. At nagulat siya nang nakita niya na ang larawan ay ang kanyang girlfriend. Agad na kinontak ng lalaki ang kaanak ni Ferlyn at ipinasa nga sa kanila ang larawan na kanyang nakita. Ang pamilya nga ni Ferlyn ay labis na nagulat nang nalaman ang masamang balita. Pero para makumpirma nga na si Ferlyn ang biktimang natagpuan sa Pangasinan, nagpunta sila sa lugar. At pagdating nga doon, sa kasamang palad, nakumpirma nga nila na ang patay na babae sa Pangasinan at ang nurse na kanilang kaanak na si Ferlyn ay iisa. Hininga naman ng pahayag ng mga pulis ang pamilya ni Ferlyn para sa isang investigasyon. Ayon sa nakakatandang kapatid na babae ni Ferlyn, huli niyang nakausap ang kanyang kapatid ng July 20, 2025 at mula noon hindi na niya nakausap pa ang nurse. Sa mga pahayag naman ng mga katrabaho ni Ferlyn, nag-duty pa ang dalaga ng July 20, 2025. At nang hapon ng araw na iyon, umalis sa ospital ang biktima para umuwi. Kinagabihan, tumawag pa si Ferlyn sa kanyang mga katrabaho para sabing hindi siya papasok kinabukasan dahil bibisitahin niya ang kanyang ate. At July 21, 2025 naman nang hindi nga sumipot si Ferlyn sa kanyang duty. Sunod ay tinawagan ng mga katrabaho ni Ferlyn ang ate ng nurse para kumpirmahin
kung ito ba ay nasa bahay ng kanyang ate. Subalit gulat na gulat ang ate ni Ferlin dahil hindi naman nagpunta sa kanyang bahay ang kanyang nakababatang kapatid. Sa pahayag naman ng isang saksi, nakita niya si Ferlin na kasamang isang lalaki sa isang waiting shed na tila ba nagtatalo. At July 30, 2025 naman nang humingi nga ng tulong sa programa ng isang senador ang mga kamag-anak ni Ferlin para mapabilis nga ang pagkamit ng hustisya. Sa programa, nasabi nga na mayroon ng person of interest ang mga pulis pero patuloy pa din ang investigasyon sa kaso. At sa pagpapatuloy nga ng investigasyon, hindi naman mawala sa isip ng mga pulis ang misteryo kung paano nakarating si Ferlin sa Pangasinan kung siya ay nakatira at nagtatrabaho sa Taguig. Nagsagawa nga ng backtracking ang mga pulis para malaman kung saan galing at pumunta ang biktima base nga sa kuha ng mga CCTV. At sa CCTV na nakita nila, makikita nga si Ferlin ng July 20, 2025 bandang alas 7 ng umaga nang lumabas siya mula sa kanyang inuupahang bahay. Sunod ay nakunan si Ferlin bandang alas 5 ng hapon palabas ng ospital at pabalik na sa kanyang tinitirhan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakunan si Ferlin ng CCTV habang siya ay nakasakay sa isang motor na minamaneho ng isang lalaki. Lumalabas na ang lalaki nagmamaneho ng motor na sakay si Ferlin ay ang kapitbahay niya na isang pulis. Bago kasi makitang nakasakay si Ferlin sa motor ng pulis, nakita ang pulis na nag-aayos sa tapat ng bahay ng nurse. At bandang alas 9 naman ng gabi, nang nahagip nga sa mga CCTV sina Ferlin at ang pulis sa barangay Wawa, Bayambang, Pangasinan hanggang sa dumaan nga ang motor sa barangay Bani kung saan natagpuan ang labi ni Ferlin. Wala namang nakuhang CCTV ang mga pulis sa mismong kalye kung saan iniwan ang labi ng nurse. Sunod ay nahagip nga ng CCTV ang motor na ang sakay na lamang ay ang pulis at hindi niya nakasama si Ferlin. Binalikan ng mga otoridad ang sinasabi ng isang witness na waiting shed kung saan nila huling nakita si Ferlin pero wala din CCTV sa lugar. Ayon sa mga reports, ang lalaking pulis na nakita sa CCTV na kasama ni Ferlin ng gabi na iyon ay 31 years old na lalaki na mula Pangasinan. Pero ito ay naka-duty sa Taguig. Ayon din sa mga ulat, may asawa na ang pulis ngunit nililigawan niya ang biktima na si Ferlin. Sinabi naman ng mga katrabaho ng pulis na ang alam nila, nagpunta ang pulis sa Pangasinan dahil may dinaluhan itong birthday party. Agad namang natunton ng mga pulis ang pulis na kasama ni Ferlin bago siya nasawi. At habang gumugulo nga ang investigasyon, siya ay isinailalim sa tinatawag na administrative hold. Napatunayan naman sa autopsy ni Ferlin na tama ng bala ang kanyang kinamatay. Isinailalim nga ang bala at baril ng pulis kasama si Ferlin sa isang ballistic test. At ayon nga sa mga results, tugmutugma ang baril ng pulis sa bala na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. August 7, 2025 naman nang inaresto ang suspect na pulis na hindi na isinapubliko pa ang pangalan at larawan. Ang pulis ay kinasuhan ng murder at grave misconduct at siya ay ikinulong. Sinabi din sa balita na posibleng crime of passion ang nangyari dahil may asawa ang pulis at mayroon din siyang relasyon kay Ferlin. Teorya nga ng mga otoridad, nag-away si Ferlin at ang suspect dahil nalaman na ng biktima na may asawa ang pulis. Sinabi pa sa balita na ayon sa boyfriend ni Ferlin na isang seaman, alam niyang may nanliligaw na pulis sa kanyang girlfriend. Bukod doon, napag-alaman na may malaking utang pala ang suspect na pulis kay Ferlin. Si Ferlin kasi ay nagpapautang sa kanyang mga katrabaho at mga kaibigan. Hindi naman naniniwala ang pamilya ni Ferlin na may relasyon si Ferlin sa suspect na pulis. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso at kapag napatunayang ang pulis na guilty sa pagpatay sa nurse na si Ferlin, siya ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Palaisipan naman sa mga otoridad kung bakit nga ba sumama si Ferlin sa suspect na pulis. Para sa ating pangalawang storya, ito nga ay kwento ng tatlong mga nurse na naging biktima ng isang malagim na krimen na agad na tumapos sa kanilang mga pangarap. Ito ay ang nakakalungkot na storya ng tatlong mga kabataan sa Caloocan na bumuo nga ng matayag na pangarap na nawasak sa isang iglap. Ang isa sa mga biktima ay kinilalang si Glydil Beleño,
23 years old. Si Glydel ay nagmula sa probinsya ng Iloilo. Bata pa lamang nang umalis ang kanyang nanay na si Rosemary papuntang Maynila para magtrabaho bilang kasambahay. Naiwan si Glydel sa pangangalaga ng kanyang lola. Bagamat malayo sa piling ng kanyang ina, lumaki ng maayos si Glydel sa pag-aaruga at pagmamahal ng kanyang lola. Mula elementarya hanggang high school, consistent honor student si Glydel. Aktibo si Glydel sa mga activities niya sa eskwelahan at madalas siyang pambato sa mga journalism contests. Malayo man ang dalaga sa kanyang nanay, nananatiling maganda ang kanilang koneksyon sa isa't isa. Araw-araw nagtatawagan ang mag-ina para magkamustahan. Sweet at maalalahanin si Glydel sa kanyang ina. Sa pag-uusap nga ng mag-ina sa tawag, nagkasundo sila na sa Maynila na mag-aral ng kolehiyo ang dalaga. At matapos nga ang high school, lumuwas si Glydel papuntang Maynila. At plano talaga ng dalaga na kumuha nga ng journalism course. Ngunit may pag-aalinlangan sa isip ni Glydel dahil hindi siya kayang pag-aralin ni Rosemary. At isang araw, umuwi mula abroad ang isa pang lola ni Glydel. Hindi nag-alinlangan ang lola ni Glydel na tulungan ang dalaga at nangako itong pag-aaralin niya si Glydel. At labis nga ang sayang naramdaman ng dalaga dahil sa wakas, matutupad na niya ang kanyang mga pangarap. Si Glydel ay kumuha nga ng kursong nursing sa Our Lady of Fatima University sa payo at kagustuhan ng lola niyang nagpaaral. Tumira si Glydel sa Caloocan habang siya ay nag-aaral. At dahil pareho na silang nasa Maynila, nagkasama na nga ang mag-inang Rosemary at Glydel. At dahil sa angking sipag at pagpupursigi ng dalaga, siya ay nakapagtapos ng kursong nursing. Proud na proud nga ang nanay niyang si Rosemary sa nakamit ng kanyang pinakamamahal na anak. Agad namang kumuha si Glydel ng isang nursing board exam. At ang dalaga nga ay pumasa ng June 19, 2018. Masaya nga si Glydel dahil sa wakas ay nagbunga na ang lahat ng kanyang pagsisikap. Naikwento nga ng nanay ni Glydel na si Rosemary ang pangarap ng kanyang anak na makapagtapos ng pag-aaral nang sa gayon ay makaahon sila sa kahirapan. Gusto din ni Glydel na magkaroon ng magandang trabaho nang sa gayon ay matulungan niya ang kanyang mga kapatid. At August 10, 2018 nang ipinost nga ni Glydel na natanggap na niya ang certificate at ID mula sa Professional Regulation Commission na nagpapatunay na siya ay isa ng rehistradong nurse. Matapos maging ganap na nurse, nagtrabaho nga si Glydel sa Commonwealth Hospital and Medical Center ng 1 taon at 7 buwan. Subalit sa kalagitnaan nga ng magandang karera ng dalaga, nagkaroon siya ng pagsubok. Panahon ng pandemya na magkasakit ang dalaga ng COVID. Takot na takot ang nanay ni Glydel para sa kanyang anak pero sinigurado niya na siya ay gagaling at uuwi. Sa kabutihang palad, gumaling naman si Glydel. Matapos iyon, sinabi nga ng dalaga sa kanyang nanay na gusto niyang magpunta sa London at doon magtrabaho. Ang nais nga ni Glydel ay kumita ng malaki para hanapin ang kanyang tatay. Buntis pa lamang noon si Rosemary kay Glydel nang iniwan siya ng tatay ni Glydel. Ayon sa dalaga, gusto niyang mahanap at makilala ang kanyang ama dahil iyon umano ang bubuo at kukumpleto sa kanyang pagkatao. Kasabay noon, plinano din niya na mag-aral muli sa London para maging isang doktor. Plansyado na nga ang lahat ng plano ng dalaga at handa siyang paterihin sa London ng kanyang lola na nagpaaral sa kanya. Agad na nag-resign si Glydel sa ospital at inasikaso na ang kanyang mga papeles papuntang London. Ngunit ang lahat nga ng mithiin ni Glydel ay hindi na mangyayari pa dahil sa isang malagim na krimen. September 26, 2020, ang dalaga ay nasa pinapagawang bahay ng kanyang kaanak na nagpapaaral sa kanya. Kasama ng dalaga na nakatira sa bahay sa Caloocan ay ang pinsan niyang si John R.J. Belencio, 22 years old. Si R.J. ay isa ding nursing student. Sina Glydel at R.J. ang nagsisilbing katiwala ng kanilang lola na mula London na nagpapagawa ng bahay na siya ring nagpaaral sa kanilang dalawa. Nang araw din na iyon, bumisita kay Glydel ang kanyang kaibigan at nurse din na si Mona Habibullah, 22 years old. At sa ginagawa ngang bahay, nakitulog ng gabi na iyon si Mona. Tulad ni Glydel, malaki nga ang pangarap ni na RJ at Mona para sa kanilang mga pamilya.
Iniwan din nila ang kanyang pamilya sa probinsya at nagpunta sa Maynila dala ang pag-asa ng magandang kinabukasan. Subalit hindi inakala ni Gleydil, Mona at RJ na sa kanilang pagtulog ng gabi na iyon, guguho sa isang kisap mata ang kanilang mga pangarap at ng kanilang mga pamilya. September 27, 2020, bandang 4:00 ng madaling araw, tinawagan si Gleydil ng kanyang tito na si Ranelio para pagbuksan siya ng gate ng dalaga. Pero makalipas ang ilang tawag, hindi naman sumasagot si Gleydil. Kaya naman napilitan na si Ranelio na akitin ang gate ng ginagawang bahay. At pagpasok niya nga sa loob ng bahay, tumambad sa kanya ang mga biktimang sina Gleydil, Mona at RJ na nasa kalunos-lunos ngang mga kalagayan. Ang tatlong mga biktima ay pare-pareho ngang walang buhay. Agad naman tumawag ng pulis si Ranelio at pagdating nga ng mga pulis sa crime scene, dinatnan nila na may nakatusok pang patalim sa mga biktima. Kasabay nito, natanggap na ni Rosemary ang masamang balita tungkol sa pagkamatay ni Gleydil. Naglumpasay na lamang ang ginang habang umiiyak nang nakarating siya sa crime scene. Noong una ay pangmaniwala ng ginang na wala na ang kanyang anak na si Gleydil. Nagpupumalit ang ginang na pumasok at personal na makita ang kanyang anak, subalit siya ay pinagbawalan ng mga otoridad. At sa isang larawan, nakita niya ang kanyang anak na kaawa-awa ang sinapit. Autopsy sa labi ng mga biktima, sina RJ at Gleydil ay nagtamo ng maraming saksak kaya sila namatay. Samantala, hindi naman sumailalim sa autopsy si Mona dahil na rin sa kahilingan ng kanyang pamilya. Ang kanyang labi ay agad na inilipad sa Mindanao para ilibing ayon sa kanilang tradisyon. Napakasakit nga para sa pamilya ng dalawang nurse na sina Gleydil at Mona at ang nursing student na si RJ ang kanilang pagkawala. Sigaw nga nila ay hustisya at agarang pagdakip sa mga responsable sa krimen. Napag-alaman naman ng September 27, 2020, bandang 2:00 ng madaling araw, nagawa pang makatawag ni Mona sa kanyang pamilya sa Mindanao. Ngunit sa tawag hindi naman nakapagsalita ang naturang biktima. Sa investigasyon ng mga pulis, ang unang motibo na kanilang tinitingnan ay pagnanakaw. Nawawala kasi ang dalawang ATM card na siyang pinagpapadalhan ng sahod ng mga construction worker sa gumagawa sa bahay na tinutuluyan ni Gleydil at RJ. Kaya naman, lahat ng construction worker ay pinatawag ng mga pulis. At napag-alaman matapos nga ang krimen, dalawang construction worker ang hindi na pumasok pa sa trabaho. Sila ay sina Ronald Cajepe, 38 years old, at si Anselmo Singcol, 36 years old. Silang dalawa ay itinuring ang person of interest sa pagkamatay ng mga biktima. Agad namang nagsagawa ang mga pulis ng manhunt operation para sa dalawang sospek. Natunto ng mga pulis ang bahay ng kapatid ni Anselmo sa Pandi, Bulacan. Ayon sa babae, wala doon ang kanyang kapatid dahil nagpaalam daw umano ito na uuwi sa Ormoc. Hindi din nahanap ng mga pulis si Ronald sa address nito. At dahil nga sa pagtatago ng dalawang lalaki, mas tumibay ang hinala ng mga otoridad na sila ang may kinalaman sa nangyaring krimen. Nakipagtulungan ang mga pulis sa Caloocan sa CIDG Region 8 para mahanap ang dalawang mga sospek. At October 7, 2020, ilang araw matapos nga ang krimen, nagsagawa ng manhunt operation para sa kinaroroonan ni Ronald. Pero sumuko din siya sa police station ng Quezon City Police District at kinabukasan naman nang natunto ng mga pulis ang pinagtataguan ni Anselmo at kusa din itong sumama sa mga otoridad. Sa masusing investigasyon, lumalabas na ang grupo nina Anselmo at Ronald ang mga unang construction worker na gumawa sa bahay ng lola ng mga biktima na sina Gleydil at RJ. Subalit nabuko na magpinsan na may ginagawang kalokohan ang grupo ng dalawa. Dinadaya at niloloko ng dalawang construction workers ang magpinsan tungkol sa presyo ng mga materyales. Kaya naman nagdesisyon na ang magpinsan na tanggalin ang dalawang sospek at palitan ng ibang grupo ng mga construction worker. At makalipas nga ang ilang araw, bumalik na sina Anselmo at Ronald sa ginagawa nilang bahay. Nakiusap ang dalawang mga sospek na payagan silang magtrabaho ulit sa bahay na ginagawa dahil wala silang makain at hindi sila makahanap ng ibang trabaho dahil pandemya noon. At ang dalawang sospek nga ay pinayagan namang bumalik ni Gleydil at RJ. Mula noon naging stay-in nga ang dalawa sa ginagawang bahay kasama ang iba pang mga trabahador.
Ang mga trabahador ay lingguhan kung pasahuri ni Glydel at RJ. Si Glydel ang nag-withdraw gamit ang ATM kung saan pinapasok ng kanilang lola ang mga pasahod para sa construction worker. Habang si RJ naman ang nag-aayos at nagbibigay ng isa-isang mga pasahod ng mga trabahador. Sa police station, nagtuturoan nga ang dalawang mga sospek kung sino ang pumatay sa mga biktima. Nagawa namang makausap ni Rosemary ang isang sospek na si Ronald. Ayon kay Ronald, gabi bago mangyari ang krimen, niyaya siya ni Anselmo na pasukin ang ginagawa nilang bahay para ito ay pagnakawan. Nagkasundo umano sila na magnanakaw lamang sila pero hindi sila papatay. At bandang 10:00 nga ng gabi, nang pasukin ni Anselmo at Ronald ang rooftop ng ginagawang bahay kung saan natutulog ang tatlong mga biktima. Sinabi nga ni Ronald na akala niya ay pagnanakawan lang nila ang mga biktima. Subalit nakita ng mga biktima ang kanilang mga muka at sila ay nagulat. Pag-amin ni Ronald, si Anselmo ang nagsimulang umatake sa tatlong mga biktima para sila ay patayin. Ayon naman sa extrajudicial confession ni Anselmo, si Ronald ang may plano ng lahat at siya ang utak sa pagpatay sa mga biktima. Nawawala naman ang dalawang cellphone ng mga biktima at pera na nagkakahalaga ng 40,000 pesos sa loob ng bahay. At kalaunan nga, kinasuhan sina Ronald at Anselmo ng 3 counts of robbery with homicide at ikinulong. At makalipas nga ang 2 taon, May 4, 2020, nang bigla na lamang isinugod sa ospital ang suspect na si Anselmo. Ayon sa mga balita, natagpuan na lamang ang lalaki sa loob ng kulungan na wala ng malay. Itinakbo siya sa ospital ngunit idineklara siyang wala ng buhay. Samantala hanggang ngayon ang isa pang suspect sa krimen na si Ronald ay nakakulong sa Caloocan habang patuloy pa din ang pagdinig ng kaso. Kapag napatunayan si Ronald na guilty sa pagpatay niya sa dalawang nurse na sina Glydel at Mona at sa nursing student na si RJ, siya ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. At hanggang sa ngayon ay patuloy pa ding lumalaban si Rosemary at ang iba pang kaanak na mga biktima para makamit nila ang inaasam nilang hustisya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!